So yun guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ang topic natin ngayon kung paano assemblein yung clutch bell. Kung paano ikakabit yung clutch housing, ito yung clutch housing dito sa pinakakatawan niya. So yan. So ito at syempre para mapagkabit natin itong dalawang to, kailangan natin ng lock. So tatlo yan. Yan. So kailangan natin ng matigas na bagay ito para pang kalang dito. So syempre martilyo. So tara, samahan ninyo ako. So ito yung luma guys. Yan. Meron na siyang kanal. So malalim na, hindi na siya po pwede. So itong bago, yan, makinis pa. Wala naman siyang masyadong pinagkaiba, maliban lang sa medyo malapad itong nabili ngayon kaysa doon sa una. So, siguro wala namang magiging problema. Well, siguro mga 3 mm yung lapad nito, yung sobrang na lapad niya kaysa dito sa original. So, yan, kakabit na natin guys. Pupunasan ko lang kasi natakbo na ng diesel kanina kaya medyo basa dito. Natabig ko yung nalagyan ng diesel. Hindi ko lang matandaan kung na-vlog ko ba ito nung binaklas ko. Ngayon yung na lang, pagkakabit na lang. Yan, so malinis na guys. Pwede na nating ikabit. So, ganyan yung itsura niya pagka nakakabit na. Yan, clutch bell na siya. Para siyang bell ng ng nagtitinda ng ice cream. Di ba ganyan, no? Inaalog nila. So, yan. So, para sigurado na pantay yung pagkakabit niya, yung dalawang lock ilalagay na. Yan. Yan. So naikabit na yung dalawang lock. Excuse. Sensya na, medyo inubo ako. Yan. Tapos ito, ang gamit na ito, pangkalang dito. Yan, pangkalang dito sa So kung dahil wala namang kalang na okay lang naman na matanggal muna yung isa. Yan. Tapos gamitan natin siya ng martilyo. So pagka lock na ito guys, pagka pukpok, huwag na muna masyadong pukpukin o higpitan na para may kabit itong isa. So yan guys, na ilapat ko na, pero hindi pa masyadong yan. So kailangan lang ikabit yung isa. Kasi baka mamaya mapukpok na ito at mai-press na ng maayos, hindi na magalaw. Kaya habang nagagalaw pa,
dapat ilagay muna yung isa. Yan, ganun din yung gagawin natin dito sa isang butas. So ayan guys, naikabit ko na rin yung isa. Yung isa na lang. Yan. Yan. So ayan guys, naikabit ko na yung tatlo. So ang kailangan na lang i-press ng maayos para wala na siyang kilos. So ayan, naririnig nyo meron pa siyang tunog. So kailangan, ibig sabihin kailangan pang pukpukin ng maayos. So ayan guys, nailapat ko na ng maayos. So wala na siyang kilos. Pwede na siyang pang bell ng ice cream. So yan, okay na. Naikabit ko na. So ganyan yung itsura niya guys. Yan siya tinawag na clutch bell. Kasi mukha siyang bell ng ice cream. Ito nagtitinda ng ice cream. So nagkaroon siya ng onting mga mark dito dahil sa tama nito. Pero okay lang, hindi naman tatamaan ng clutch lining yan. So ang tatamaan ng clutch lining itong side na to. Yan, yung side na yan. So ito yan. So ito yung dito yung nakapaloob. Yan, ganyan yan. Yan, ganyan yung itsura niya sa loob pagka nakasalpak na ito. So itong lining na to, bubuka yan. So tatama dito. Yan. So ang mangyayari pagka bumuka yan, mag-iisa na sila ng ikot. Pero pagka naka ganyan siya, nakaipit. Yan, freewheeling yan. Iikot siya ng tawag dito. Hindi ko lang alam kung ano yung may iwan dito na iikot. Kung ito bang loob o ito bang sa labas. Kasi gaya nga nung binanggit ko noon, pinag-aaralan ko pa kung ano yung mga kinikilos ng mga pyesa sa loob ng makina. Sa loob ng makina ng motor natin. So, yan lang guys. Nabuo ko na yung clutch bell. So, sa mga susunod ulit na vlog, yung pagkakabit naman nito, kasi meron itong, hindi ito basta-basta na isinasalpak lang. Meron itong mga marking na dapat nating sundin. Yung malaking gear na tatama dito na konektado doon naman sa transmission gear. Oo. Kaya, sa susunod naman natin pag-uusapan yan o papakita sa inyo kung paano namang assembling yun. So, ganito na lang ulit yung vlog natin guys. Ingat kayo lagi. Maraming salamat sa pagtutok, panonood sa YouTube channel natin. At kung sakaling mapadaan ka dito, paki-subscribe naman ang YouTube channel natin. Paki-like and share the video na rin.
So maraming salamat ulit. So babay sa inyo guys. Ingat kayo lagi.